ayaw nilang kwentahin, ayaw nilang harapin ang katotohanan dahil baka lumabas nga sa kanilang pagdinig at pagsusurit, pagdidiskusyon na ang problema dito po sa mataas na presyo ng bigas ay ang gobyerno. Ngayon, dahil dito sa isyong ito, sigurado ako lalo pang gagawa ng kung ano man po mga pakulo itong DA ng kung ano-ano para lang po matanggal yung init sa tanggapan ni Presidente at maibaling ng taong bayan ang ating pong muhi o ang ating galit, ang diskontento sa sinasabing dahilan kung ba't mataas ang presyo ng ating pagkain. Ano na naman ba yung panibagong pakulo na yan ng Department of Agriculture? Talagang ayaw ho nilang mabaling ang galit ng ating mga kababayan dito kay Marcos Jr. Kaya meron na naman ho silang mga bagong pakulo. At syempre, papalapit na ho ang eleksyon mga kababayan. Kaya kailangan kahit bigas lang, dapat mapababa nila kahit papaano ang presyo. Dito sa video na to, yan yung pag-uusapan natin. At meron hong mga punto de vista, itong si Manong Ted Pailon, kaugnay dyan sa ano na yan, dyan sa usapin ng napakataas na presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong mga panahon na to. Alam nyo mga kababayan, simple lang naman ho kasi kasagutan dyan eh. Hindi ho natin malaman kung bakit gusto pang pinapahirapan itong si Marcos Jr. ang kanyang sarili. Napakalaking tulong ho para dito kay Marcos Jr. Napakalaking tulong sa sambayan ng Pilipino kung ibibigay nyo na kay VP Sara ang bola. Ganun lang ho kasimple yun. Panigurado, eto sigurado tayo. Pagka si VP Sara ang naging presidente ng ating bansa, hindi man totally mawala, sigurado tayo 80% ng korupsyon at mga kawalangyaan sa pamahalaan mawawala. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, siguro mga 70 to 75% medyo nawala yung katiwalian . Ngayon mga kababayan, yung katiwalian 10,000%. Ganun sila katindi dito sa administrasyon na to. At dahil dyan, umpisahan natin ang ating talakayan. Dito sa balita na to, syempre, presyo ng bigas. Dahil yaan ang sinusubukang ampatin ng Department of Agriculture dito sa balita na to. Pati yung NFA rice ngayon mga kababayan, ibebenta na sa merkado dahil malapit na eleksyon. Alangan naman magsalita yang si Abal sa entablado na ibibida niya na pabababain ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Yung mga nag-i-endorso sa kanila, hindi natin maintindihan kung anong ginagawa sa pamahalaan, di ba? Imposible naman mangyari yun mga kababayan. Natatayo yang si Bong Revilla sa entablado at sasabihin niya na pabababain ko ang presyo ng bigas. Yung nag-i-endorso sa kanila, yung 20 pesos nga, di niya matupad, di ba? Simple lang magbitiw yang si Marcos Jr. Sigurado tayo, 85% ng korupsyon sa ating bansa, kahit papaano maiibsan hindi totally kasi ayon sa gusto natin merong merong gagawa ng kaparaanan para makapangurakot Ito mga kababayan, ang pinaka-latest diyan sa food security emergency. Ano na naman yung kabalbalan na yan? Kung hindi pa mag-e-election, hindi pa kayo magpo-food security emergency? Noong nagdaang taon mga kababayan, 2024, talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan. Hindi nyo naisip yung food security na yan? Food security emergency? Ang ginawa nila, naghearing ng walang humpay dyan sa Quadcom at Committee on Bad Government at dyan sa Committee on Appropriation. Yun ginawa nila. Pero dahil kailangan pabanguhin ang pangalan ng mga kandidato nila, magpo-food security emergency tayo ngayon. Ito. Plano ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. At kapag nangyari yan, ibebenta na sa merkado ang NFA rice. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kator. Kung dati kalahating inaamoy nitong si Madam mukha pa lang kasi alam mo na pag may sabit yung bigas, di ba? Ang bigas ang madalas bilhin ni Eden, ngayon 20 kilos na lang muna. Sa mahal kasi ng presyo, 1,000 pesos lang daw ang 2 linggong budget niya para sa kanyang pamilya. Budget lang. Para makatulong pababain ang presyo ng bigas, plano ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency for rice. Kasunod ito ng rekomendasyon ng National Tinapyasan na taripa, kesyo renade na yung mga bodega, meron ng Quinta Committee. Anong nangyari? Bumaba ho ang presyo ng bigas? Hindi.
Kasi hindi ho sincero ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Kargado ho lahat yan, mga kababayan. At kung hindi nyo pa ho napapansin o naiintindihan, lahat ho ng ginagawa nila dyan, hindi naman ho sa kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ho kapakanan para maisulong ang kapakanan nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Tinapyasan na taripa para pagka nag-import, wala nang masyadong babayaran tong mga importer na kaibigan ng itong mga Marcos na to. Wala pa rin nung nangyari. Siyempre, pabor nga sa mga importer yun. Hindi na ganun kalaki yung taripang babayaran nila. Mas malaki kita nila, di ba? Nagkinta committee sila. Nag-raid sila ng mga bodega. Nag-raid sila ng mga palengke. Meron ho bang nangyari? Wala ho kasi sa ayaw sa gusto natin, babalik tayo doon sa napakatinding issue na kinahaharap natin dito sa bansa na to. Korupsyon. Yun ho talaga, mga kababayan. Kahit anong raid nyo pa dyan, kahit anong tapyas nyo pa ng taripa, kahit anong pangako nyo pa sa ating mga kababayan, pagka hindi naayos ang korupsyon at tanging Duterte lamang hong nakikita nating makakasawata o ika nga makakabangga o maglalakas ng loob na banggain yung bulok na sistema na yan. Tanging mga Duterte lamang hong mga kababayan. National Price Coordinating Council. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hindi pa natatanggap ng meron akong balita dyan sa mama na yan. Meron akong napakatinding balita dyan. Balita ko, lakas daw mag-ano niyan eh. Lakas daw mag-ano niyan. Lakas daw Coca-Cola. Kayo naman, uminom, kaya tignan nyo, taba-taba niya, kung di man siya nag-Coca-Cola, di baka nagbago na siya, Sprite na yung tinitira. Tapos lakas daw niyang lakas daw niyang kumain. Ilang ahensya ang resolusyon. Kapag idineklara ito, pahihintulutan wala naman sa itsura, di ba? ang National Food Authority na ilabas ang reserbang bigas sa merkado. Once it comes to my table, the chances is we will declare Pinaka-inutil pa lang naging Department of Agriculture Secretary si Marcos Jr. Tapos sumunod ho itong si Secretary Chu Laurel. Para ma-release namin yung stocks ng NFA. Nasa 300,000 na sako ng bigas ang inaasahang ibebenta ng NFA. Aging stocks daw ang mga yan o yung mga 2 buwan nang nakaimbak. Posibleng may 400,000 na sako rin daw na kailangan ng ilabas. Ayon sa DA, hindi nakakayanin kung patatagalin pa sa warehouse ang mga bigas. Nako, hindi na raw kakayanin. First time lang ho natin narinig yung aging na bigas na yan sa NFA. Kadalasan nabubulok na lang ho dyan, hindi talaga ilinalabas. Ngayon, ano ho bang kadahilanan? Siyempre, kailangan kahit o paano may makita ang ating mga kababayan na nagtatrabaho. Ang administrasyon ni Marcos Jr. Kahit pa paano, sinusubukan naming ayusin ang presyo ng bigas, di ba? The season is coming. So kung puno ang warehouse namin, hindi kami makapagbili sa mga farmers sa maayos na presyo. Hindi na ibig sabihin aging lang yan. No? Sisimulan daw ibenta ng DA ang NFA rice sa 36 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya. Ay, may kikita na naman. May kikita na naman sa NFA. Anak ng toko. Wala na, ginto, kung ano-anong pinagbibenta, wala na siguro silang mabenta na pwedeng pagkakitaan. Kaya yung bigas diyan sa NFA, yan naman ang ibibenta nila ngayon. Ahensya ng gobyerno. Hindi pa kasama sa presyo ang 2 pisong patong ng mga retailer. Oras na maaprubahan ang food security emergency sa bigas, inaasahang magkakaroon na ng 38 pesos kada kilong bigas sa mga pamilihan. Lalo pa raw yan ibababa sa 35 pesos pagpatak ng Marso. Magandang balita. Lalong bababa yan pagpasok ng Mayo. Anak ng toko. Ano yan Budulan ho yan, mga kababayan. March. Pagpasok ng Abril. Lalo na pag Mayo, baka ipamigay na lang yan. Tapos meron nakalagay na Tambaluslos sa harap, di ba? Ita naman ito para sa ilang nagtitinda ng bigas. Hiling lang nila maayos daw sana ang kalidad para hindi rin sila malugi. Simula bukas, ibababa na rin ang presyo ng 25% broken rice na binibenta sa ilalim ng Rice for All program ng DA. Mula 40 pesos, mabibili na yan sa 38 pesos kada kilo.
Sa Lunes naman ipatutupad ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa imported premium rice sa mga palengke. Unti-unti raw ibababa ng DA ang presyo nito. Kalaunan magpapatupad na rin daw ang ahensya ng MSRP sa lahat ng klase ng bigas. Bala ko maging 55 na lang yan. After another 2 weeks, maybe maging 52 na lang yan. Kung Anak ng toka. Hindi natin maintindihan kung ano. Kaya naman palang gawin yan. Sekretary, bakit ngayon nyo lang ginagawa? Kaya kayo napaghahalata na talagang gusto nyo lang ampatin ang galit ng sambayan ng Pilipino. Mawala ang galit nila dito sa administrasyon na to. Huwag ho kayong mag-alala. Back to normal ho tayo pagkatapos ng eleksyon. Pag napanalo na ho nila yung mga kandidato nila. Dahil bad shot ho yung mga kandidato ng administrasyon pagka hindi mapigilan ang pagsipa ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya kahit papaano, kailangan ho nilang solusyonan diyan sa mga ganyang klaseng galawan nitong si Marcos. Baba pa world prices, pwede maging 50 na lang yan. Nagbabalita mula sa front. Ayun, dito na ho tayo mga kababayan. Comment react ho kayo dyan sa dyan sa napakalupit na balita na yan. Update na yan, no? Kayo, no, ako basa ko lang dito, lang yan, kumbaga, nag-aano lang ho sila dyan, pinapakilig ho yung ating mga kababayan. Pero ang totoo ho niyan, pambobola na naman ho yan. No? Yung gagawin ng Department of Agriculture na yan. Ako, hindi ho sustainable yan. O, pag naubos na yung bigas na, lakas kumain ng mga Pilipino. 400,000 sacks? Naku, ang bilis lang yan. Baka dalawang linggo lang yan. Baka isang buwan lang yan, ubos yan. O, pagkatapos babalik na naman sa original na price. O, pag naubos yung bigas na lasang, yung tubig na may konting bigas, yung bigas na lasang tubig, babalik na naman tayo doon sa actually, mahal pa nga ho yung 40 pesos eh. Ano lang yun, yung durug-durug eh. Di ba? Nakita nyo naman mga kababayan, yung binibenta sa mga kadiwa store. Ganon ho kaliit ang tingin ng administrasyon na to sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Pag-usapan ho natin sa comment section, natutuwa ho ba kayo dyan sa approach na yan ng administrasyon para pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Comment nyo ho dyan sa baba. Dito tayo kay Manong Ted Pailon, pasok. Hearing ang kita ko Kinta, ikaw naman eh. Kita. Oo, Kinta. Slap of the tongue Yun lang. na nga. Nalito ka lang. Ito pong Nadulas komite na. na 5 komite po ito, mga kapatid. Na nag-iimbestiga dito po sa presyo ng mga, lalo na po ng bigas. Kahapon, tayo po'y nanood pero bandang dulo po bumitiw na ako kasi kahapon nagsabi nga itong mga taga-DA na pati daw po itong local rice ay sasama nila doon sa maximum suggested retail price. May mga kongresista po na tumutol, no? At sinasabi nga na baka ito'y sa halip na makatulong ay hindi po makaganda para po sa atin. Ang dami nila mga pinag-uusapan doon, no? Pati po ang presyo ng baboy, ha? Bakit daw po tumataas? Pati yung bakuna para sa manok na sinasabi po ni Congressman Briones, sandali lang. Bakit ba wala pa tayong bakuna? Meron na pong iba na nagkukusang bumili po illegal para nang bakunahan yung kanilang mga yung kanilang mga inaalagaang mga manok. Kasi nga sa pangamba na baka tamaan ng bird flu. Kaya isa po sa mga magandang katanungan, ba't ba ang tagal mag-aproba ng FDA dito po sa mga bakunang ito? Anyway, bottom line po doon sa usapin ng bigas kahapon mga kapatid, ang hinihintay ko ay napag-usapan yung sinasabi po ng Federation of Free Farmers at ilang pong mga nag-aaral sa isyong ito na sa bandang dulo, kung talagang gusto ho ninyong alamin kung bakit ba napakataas ng presyo ng imported rice, ay magkwenta kayo hango sa mga datos mismo ng gobyerno. Hindi, dapat 48 ka lang. Diba? Hindi, kasi bumaba na ang MSRP. Ang presyo ng bigas sa world market, dapat ganito na lang yan. At diba? Dapat diktahan natin sila. 46 ang pinakamataas, etc., diba? Pero kasi nga daw walang epekto yung pagbababa ng tarifa etc. Napakahabang diskusyon pero walang magsasabi. Di po ba na, bakit hindi natin kwentahin ito nang magkaalaman tayo, nasan ba talaga yung problema? Ako nag-iisip na tuloy ako ngayon na parang hindi na maganda, Para bagang
ayaw nilang kwentahin, ayaw nilang harapin ang katotohanan dahil baka lumabas nga sa kanilang pagdinig at pagsusurit, pagdidiskusyon na ang problema dito po sa mataas na presyo ng bigas ay ang gobyerno. Yun! Naku, yari kayo dyan kay Manong Ted Pailo. FM. Kasi magtataka ka, di ba, kung bakit yung sinasabi po ng grupo nag-aral dito, hango sa kanilang datos, ba't di nila ginagawa yung pag-aaral na yun? At sila po ngayon naghahanap na masisisi. Di ba? Na retailers. Retailer. Pinagbubunto na nila ng galit. Sabi mo, ba't di sila magkwenta? Para magkaalaman, kagaya ng ginagawang pagkwenta ng FFF, nagpresenta ng data. Sumagot sila. Kasi nga law sila ay super kinta. Hindi sila super kwenta. Nagtataka lang ako. Ang tawag sa kanila, murang, ano yun? Murang pagkain super committee. Pero ang pinag-uusapan nila, puro mahal na pagkain. Oo, tsaka yung mga yan, hindi matatawaran kanilang mga kwalifikasyon. Kumbaga, pinag-aaralan nila, nilalabas sila yung mga datos, pero wala akong marinig na solusyon. At kung anong gagawin para mapanagot kung sino may kasalanan dito sa mataas na presyo ng bigas. Okay, sige. So, eto ho, paumanhin po, pambungad po natin to. Baka sabihin na naman, di ba, ano naman yan, wala na ba talaga tayong makitang maganda? Wala nga po kasi. Kasi nga kahapon, umaasa na ako na mauungkat ito. Anyway, so mga kapatid, ano po, ngayon po, bilis nga ng oras, ganap ng 18 minutes after 6 o'clock in the morning. So, ito ho tayo ngayon, no? Maari nating iugnay ito. So, ngayon, baka mag-fiesta na ang mga ilang vloggers, ha? Gawin ka na naman content. Kahapon, pinagpiestahan yung ating Think About It. At kung ano-ano pa na ba ako. Ay, nandito ka pa nga rin. Ituloy mo. Ngayon po, lumabas ang pinakahuling... Calling. Yung kasi... Ayaw yung kasi tantanan to si Manong Ted. Ako hindi ko na nga dinadala sa gagawa ng reaction video dito sa dito sa... anong tawag dito sa programa nitong si Manong Ted Pailo at itong si Ma'am DJ Chata. Yung iba kasi pagka banat ka Social Weather Station, no, na survey doon sa Trust and Performance Ratings. Bumaba lahat, no? Bumaba si VP Sara, malaking binaksak niya, pati po ang ating presidente. Pero sa loob po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos, magmula noong June 13 ng 2022 hanggang ngayon, ito ang pinakamabilis na bagsak. Nilang pareho. Correct. So, magmula sa excellent, yan, di ba? High, ayan. And then, tawag ka rito, yung isa pang level. And ngayon po nasa moderate. Ang next niyan, low na, mababa na. Nako, meron lang ho tayong announcement, ha. Bukas ho, merong matindi ito. Si Atty. Vic, ikaw na ba, ha, diyan sa DCBB? Paabangan ho natin. Ang diina na naman to, panigurado. So dito ho talaga maaari nating sabihin, kasi ako naniniwala ko sa sino man pong presidente ng Pilipinas o anuman pong matataas na posisyon sa gobyerno, they have the capability and resources to conduct monthly survey practically. Nagsusurvey yan sila. Correct, may sarili silang survey firm actually. Opo, at buwan-buwan alam nila yung trust at approval ratings nila. At sigurado ako, itong gantong mga kilos po na siguraduhin, kasi nga yung promise na 20 pesos, di na matutupad yun eh. Hindi na ho matutupad yun. So, dahil dyan, ito nga po, di ba ang kantyaw lagi sa gobyerno, presyo ng pagkain, bigas ang pangunahin na sanhi ng mabilis na inflation. So may kaugnayan ito. Itong ganito pong gawin na you're diverting the issue sa totoong dahilan kung bakit ba mataas ang presyo ng bigas. Right? So ngayon, dahil dito sa isyong ito, sigurado ako lalo pang gagawa ng kung ano man pong mga pakulo itong DA ng kung ano-ano para lang po matanggal yung init sa tanggapan ni Presidente at maibaling ng taong bayan ang ating pong muhi o ang ating galit, ang diskontento sa sinasabing dahilan kung ba't mataas ang presyo ng ating pagkain. May kaugnayan yan. Kasi ito hong nagdaang mga araw, puro sila patalastas sa lahat ng mga dyaryo, di ba? Doon mo na mapapansin yung galaw ng gobyerno, mukhang nakakaramdam sila
na bumababa po yung trust and approval ratings. Ano ho ba ang implikasyon nito? Kapag po sumadlak po sa bumaba ng bumabayan, yung governance mo ay hindi matibay. Nangyari ang panahon ni Gloria Arroyo na talagang negative na ho yung kanyang trust ratings and approval ratings noon. Kaya lagi siyang aligaga, di ba? Na baka may mga nagtatangka sa kung ano-ano. Hindi magandang pangitain po yan sa isang nakaupong presidente. But again, mga kapatid, wala naman tayong gusto rin pong mangyari kung hindi nga gumanda ang buhay ng mga Pilipino, di po ba? O sino ba naman may ayaw? Sino bang may ayaw? Pero yun nga po ang ating babalikan na issue. Ba't ba ayaw niyong tumbukin yung sinasabi ng mga taong maalam sa issue at nag-aaral sa issue at nagsasabi na ito ang magiging susi paano mo malalaman kung sino talaga nakikinabang dito po sa pagpapababa ng taripa at sa mataas na presyo ngayon ng bigas. So, ang ibig sabihin, yan kaya ang dahilan? Bakit may pa-dinner? Ha? May dinner. Dinner. Hindi ako na-imbita eh. Kasi kung na-imbita ka, malamang na dun tayo sa picture. Oy, magka-holding hands tayo. Apat na senador lang ang wala dun. Meron dong president o wala sa picture. Talaga? Hindi nagpakuha? Okay. Wow, may ibang inside stories mo ha. May present, di sumama daw sa picture? Bakit? Ayaw niya makita? Baka na late. Baka nasa banyo nung nag-picture. Pero wala daw na pag-usapan ha. Doon sa dinner na iyon na tungkol sa impeachment, tungkol sa mga ibang isyong pambayan. Ano lang to talaga, social affair lang siya. Yun ang sinasabi. Hindi pinag-usapan na, yung siningit mo dun sa budget, okay na yung na yan. Okay, sige. Okay. Anyway, sige. So, asan na ba tayo? Nandito pa rin tayo. Dito ho tayo mga kapatid sa punto nga nitong mga nangyayaring hearing na ito. So, sa June, mga kapatid, ay 3 taon na ang Pangulong Marcos. No? Ang bilis, di ba? Sobra. Oo. Alam niyo, kung babalikan natin, si Gloria Arroyo, 9 years siya dyan. 9 years. 9 long years. Nung natapos na siya, tanong, ano ba na-accomplish natin sa infrastructure? Oo. Di ba walang release ng tren na natayo? Nako. Yung North Rail nga po, tad-tad ng kontrobersya, nagkademandahan pa, di ba? Opo, umabot pa ng Supreme Court yung question doon. Yung North Rail project na overpriced, yung sinasabing train robbery na binansagan nung panahon yun, ang bilis. Nung pumalit po si Pangulong Aquino, actually, ganun din po ang naging sitwasyon na naka 6 years ka, parang you realize na para bagang kulang ang aking naabot, di ba? Walang naka-accomplish. Right? Pangulong Duterte, ganun din yun. Meron pong mga carry-over na projects na talagang nagkumahog na matapos Skyway Stage 3. Nagsimula ng panahon pa ho ito ni Gloria Arroyo. Panahon ni Noynoy, hindi matapos-tapos ni Babe Singson kasi nga sa right-of-way issue. Kumahog. So dito po, mga kapatid, sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ganun po makaka3 taon na po tayo. Kaya bilis-bilis pag may time. Kasi pag gising mo niyan, bukas makalawa, ano ba ang aking na-accomplish? Yung tulay dito sa Mindanao, pinakamahabang tulay ngayon, right? Nagsimula yan, panahon po ni Pangulong Digong din, right? Yes, opo. Hindi niya natapos. Natapos sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos, pero anong naging imahe? 3 buwan pa lang nang binuksan, nabakbak na yung asfalto. Di po ba? So, yung po lagi yan sa administrasyon, hindi pa pwedeng pabanching-banching ka lang at puro ka lang pabibigay doon sa mga alipores mo. Otherwise, magnatapos ka ng 6 years, baka masumbatan ka. Ayun na nga mga kababayan, lipat ho muna tayo dito kay Palanggang Binibining Maharlika. Meron ho siyang malupit na sinabi dito, pakinggan sa natin. kanya ng maayos, sinigawan ba niya na hindi na magtatapos sa ganun. Pero ito'y larawan, kaya larawan ng kahirapan, ito yung larawan ng Pilipinas. Na yung mga batang yan, hindi na yan magtitinda ng sampagita kung binibigyan ng tamang kalinga ng gobyerno. Paano yung tamang kalinga ng gobyerno? Kung dyan pa lang sa Department of Education, dyan pa lang sa DSWD, talagang nakakarating yung ayuda para sa mga batang yan. Kasi minor de edad yan elementary. Kung merong
Ito na, kung merong nutrition, what do you call it? Food allocation para sa mga bata. Di ba? Sa school pa lang, merong food program na nakakakain yung mga bata. Kaya nagtitinda yung batang yan, baka pangbaon sa eskwela. Yun ang nakikita ninyo. Di ba? Number 1, yan ang problema. Pero dahil ninanakaw ng mga buwaka ng ina, ang pera, diyan, binawasan what do you call it? Ang budget ng Department of Education, inilagay sa mga ayuda na binubulsa ng mga walang-iya. Ang DSWD, ginagamit din, pinopoliticize din, ninanakaw din yan. Ang mga ayuda ay ginagamit para pangpabango ng mga hinayupak ng mga politikong ito at gagamitin ito sa darating na eleksyon. Talo talaga ang taong bayan. Talo ang mga kabataan. Kaya nagre-result dito sa ganitong klaseng nakikita natin na yung bata, sinipa pa ng guard eh. Di ba yung bata, sinipa pa niya eh. Imagine mo, ang laki-laki niya. Sabihin na natin yung bata, kunyari nagagaganon. Di ba? Maximum tolerance, tinuturo din yan sa gwardya. At bata yan eh. Sabi mo nang ang bata doon, dilaan, daldalera. Hindi mo dapat adyakan yun. Yun ang nakakalungkot para sa akin. Kung papayagan nyo pa si Bangag na ipagpapatuloy, yung mga gwardya natin ngayon, hindi lahat, magiging maangas ng ganyan. Magiging talagang magulo ang Pilipinas. Ngayon ay napakagulo na. Dahil ang tao nagugutom. Imagine nyo, 26 million ang gutom. Kapag gutom ka, kapit ka sa patalim. Pwede ka mag-akyat bahay gang. Pwede ka mang-hold up, manutok. Di ba? Gutom ka eh. Eh, ang mga putang inang mga nasa Huwad Committee, yung Bangag na yan, nagnanakaw ng pera nyo. Etong mga kapit sa patalim, ano ba ninanakaw niyan? Ba't hindi natin sinajustify yan? Anong ninanakaw na mga yan? Pangtawid gutom. Nakita nyo na ba? Lulubog kayo lalo dyan sa Pilipinas. Kaya nga, kailan yung timing para mapatalsik yung putang inang Marcos na yan? Peaceful? Peaceful, mag-resign siya. Kaso Bangag yan, hindi yan magre-resign. Dahil na-i-enjoy niya ang pagnakaw. So there's no way na magkaroon ng peaceful dyan na pag-uusap. Ang dapat talaga dyan, ejection. I-eject o hilain. Diba? Yung mga jutang genimis na yan. Actually, takot sila eh. May ganyan, diba? May marami tayong mga pasabog na mga yan. Kailan? Kailan magsasalita ang mga brusko? Dahil ang alam ko, nabalitaan ko na nandoon kayo sa INC. Ba't hindi kayo umaksyon? Kailan kayo kikilos? Tangay na, nagpa-fireworks na and everything, lahat na. 26 million ang gutom. Hindi nyo kaya yan ng mga polis. 200 lang kayo, di ba? 200 kayo katao. 200,000 rather. Tama ba? 200,000 lang ang mga police officers. Yung 26 million na dyan, yung 1 million na yan, mang-hold up lang yan ng bangko, mang-hold up lang yan ng mga tindahan, dahil sa kakadyutahang gutom, hindi nyo na kayang kontrolin ang peace and order sa Pilipinas. Kaya napansin ninyo, yung parlorista, yung may-ari ng parlor, pinasok, binaril, patay. Gutom yan. Gutom na gutom yung mga tao, kaya gumagawa ng kasamaan. And aside from that, kargado pa ng pulburon. Dahil ang inyong pinuno ay pulburonic. Ha? Madam, 227 ang PNP at 170K naman ang AFP. Thank you, Begwarp. Yun na nga palangga. Pagsamahin mo pa yan, 200 plus 170, that's 400K. Pagsamahin mo pang sundalo at ang mga pulis, sa out of 26 million na nagugutom ay magnakaw yan, kahit na 500 na lang eh, 1:1. Okay? 1:1, ano? One criminal to one police or sundalo. Hindi pa rin. At expect nyo na patuloy na lalala ang bayan natin. Ka-comment na kayo kung ano yung namimiss kong topic para may mapag-usapan tayo. We still have a lot of time. Nagalit yung bata kasi sinira yung bulaklak na paninda niya, sabi ni Maloy Castillan. Nakita ko nga yan, ginanon eh. Traidor din kasi itong security guard. Although nag-release na ng statement, tinanggal na yata siya sa trabaho, nag-release ng statement ang SM. Alam nyo, ako naniniwala ako na yung mga batang yan, kahit gaano kaangas yan,
Pag maayos ang pakikipag-usap mo, mag-respond yan kahit sinong tao, kahit, kapag kinausap mo ng mabuti, hindi yan magwawala. Baka may sinabi din siya kasi may nagtatanggol sa security guard na ito, baka yung bata, batang hamog yan or batang, ginudge nila na yung bata daw is sindikato. Palangga, naka-uniform yung bata. Well, pwede siya magsuot ng uniform. It doesn't matter. Kung siya ay hawak ng sindikato, the more natutulungan natin siya. Kasi biktima siya ng mga sindikato. At dapat hulihin ang mga sindikato. Bakit hindi yan nahuhuli ng mga pulis? Kung sino yung mga sindikatong yan? Baka mamaya yung mga sindikato yan ay mga tao ni Lisa Tanas. Pati mga sampagita ay pinagtsatsagaan ni Lisa. Dalampuk ng inang yan, sobrang sugapa at takam na takam sa pera. Nakita nyo? Hindi mo pwedeng sabihin yung batang yan, ganito, ganyan. Wala kayo dun sa pwesto ng batang yun eh. Diba? Sabihin pang hawak sa ng sindikato, maangas siya. The more na bibigyan ng kalinga ng gobyernong ito. Kesa magpa-fireworks dyan si Lisa Tanas, halos every other night, every week. Lumalamon, lumalaklak ng alak, nagtsutsyakan, nagpupulburon yung mga hinayupak na yan, dyan sa Malacanang. Tapos paglabas dyan sa San Miguel, sa Maynila, ang larawan ng kahirapan, andyan yung mga nagra-rugby, yung mga batang hamog. Hindi ba nakikita ni Bangag yan? Nasa bakuran niya. Ang mga batang yan, nasa Maynila. Hindi ba niya nakikita yan? So, ibig sabihin, bangag yan, bangag. Yang mga batang nasa kalye, kaya yan tanggalin sa kalsada kung mayroon lang tamang leader. Kung hindi lang nila binubulsa yang mga ayuda-ayuda na yan. Yan ang nakakalungkot sa inyo. Kailan kayo kikilos? Pag ubos na ang pera, lahat, agriculture, DA, lahat ng ahensya ng gobyerno ay pinakikialaman ni Lisa Tanas. Ninanakawan ng hinayupak na babaeng yan. At kan si Marcos, susubuan lang ng pulburon. Tapos na. At sunod-sunura na yan. Yan ang mga nangyayari sa inyo, mga palangga. Leon Javier Vlog. Okay? Matanda na daw po, nagsuot lang ng uniform. No, hindi yun matanda. Nakita ko, bata pa. Grabe naman kayo. Hindi yun. Belikante, hindi matanda yun. Bata pa yun. My God. Okay. Pagbigyan natin yung naratibo na yan. O ipagpalagay na natin. Pero hindi yan totoo. Na matanda, nagsuot ng uniforme. Para what? Para kaawaan siya, para magbenta siya para may bumili sa kanya ng sampagita. It's the same thing. Yun ay produkto ng kahirapan. Produkto ng sindikato. Produkto ng addictus. So, hayaan na lang ba natin yung ating mga kababayan? Ayun, kasi more on tayo eh. Minsan tayo pa nagkukutya sa ating kapwa. Ay, nagsuot lang yan ng uniforme. Ayun kasi yan, mga batang yan, mga rugby boys yan. Alam mo, may ganyan kayong attitude. Alam ko may mga ganon tayo, mga Pilipino na, ayan, mga batang hamog, ganyan-ganyan. Ako, yung mga nanay yan, ganito, ganyan-ganyan. Yung mga yan, pakawala ng mga magulang. Hindi niya ba naiisip? They are victims. Kung may matino tayong gobyerno ang nag-aalaga sa kanila. Hanapin ang mga magulang yan. Bigyan ng warning. 1, 2, 3. Pag pinabayaan mo, or hindi warning, dapat may batas tayo na ang mga batang sa lansangan na yan, although alam ko meron yan, hindi dapat yung pinababayaan ng magulang, dapat managot ang mga magulang. Child labor nga yan eh. Sa Amerika, hindi po pwede yan. At sa ibang bansa. Di ba? Hindi pwede yan, child labor yan. So, dapat yung mga batang yan, pinoprotektahan at ini-educate ang magulang at nabibigyan sila ng trabaho. Pero paano naman i-educate ng government ang mga magulang niyan para alagaan ang mga anak? Dahil yung pondo para sa kanila, sa mga barangay, na i-educate yung mga jobless, turuan para maging mabuting ina, mabuting magulang, lumayo sa pulburon. Paano gagawin ng gobyerno ni Bangagan? Siya mismo addict. Siya mismo bangag na bangag sa pinagbabawal na gamot. Paano i-apply yan sa gobyerno, sa barangay? Sige nga. Anong sabi ni Marvin? Ang pagsisinghot ng pulburon,
ay hindi adik, kundi ito ay pamamaraan lamang para maging gising, maging dilat ang mata, para makapagtrabaho ng extra hours, hindi antok-antukin. See that? Saan kayo pupulutin, mga hitad? Dapat ipatawag din yung parents kasi gabi na sa labas ng bata at babae pa, Zaralina. Tama yun. Kaya nga, saan po nag-uugat ang problemang ito? Sa gobyerno. Kasi imbes na ang pondong yan ay ilaan sa mga ganyang problema, larawan ng kahirapan ng ating bayan, ay ibinayad kay Duran-Duran. 1.5 million US dollars. Matindi ho talaga itong administrasyon na to at matindi din ho mga banat nitong si Binibining Maharlika. Yun na nga, dito na ho natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.